great singing, please remain standing. Amen, amen. Thank you. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat sa Panginoon at tayo nasa loob na naman ng bahay-sambahan at magsasama-sama tayo sa napakahalagang bagay, walang iba kundi ang pag-aaral ng salita ng Diyos. No, wala na hong iba, wala nang exciting part sa loob ng bahay-sambahan ng Panginoon kundi yung pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos. No, dito hindi lamang po tayo nakikinig, inaaral po natin. At yung inaaral natin, pinapakinggan natin, at yung pinapakinggan natin, ipinapamuhay natin. No? Maliwanag ba? Okay na ba kayo? Alright, so I hope gising na po tayong lahat. And I know what it is, no, magising ka ng maaga and then may pagkakataon na wala ka sa condition. Kaya alam niyo po ba yun, napakahalaga yung i-condition mo ang sarili mo bago ka matulog. Yeah. I-condition mo ang sarili mo bago matulog. Paano natin i-condition? Get away from your phone. Oh, wag niyo itatabi kasi yung vibration niyan, yung what do you call that? Radiation, yung radiation niyan ay apektado ka, yung matulog ka, napapaligiran ka ng cellphone, nandito yung laptop, and then maya-maya parang naghihintay ka ng calls, naghihintay ka ng notification. Well, paano ka makakatulog na mahimbing? Kasi dapat nga pagka matutulog ka, blackout talaga. Madilim, dapat may magandang temperature, see? And then may maganda kang kinain. See, the best food for the evening, yung bago ka matulog, yan ho pagkukondisyon. Kaya minsan nagigising tayo na hindi maganda yung gising natin, mabigat, Kaya yung iba, nalilate. Kaya yung iba, tinatamad pumunta sa church kasi ang bigat, yung mag-unat ka lang, kasi yung mga kinain mo, hindi pampasigla ng nerves eh. So, mga fats, yeah. Minsan sabihin natin, okay lang tayo pero hindi tayo okay talaga. Okay? Alright, so this morning, sa atin pong Sunday School ay bagamat medyo meron tayong series, sinimulan nga ni Maki nung Sunday, the other Sunday, kasi last Sunday ay meron po tayong okasyon, ipinagdiwang po natin ang kaarawan ng mga mothers, ng mga nanay, And sabi nila, haligi ng tahanan. Haligi ng tahanan. Hindi ko alam kung saan nang galing yung mga kaisipan na yan. Marami nagsisearch ng ganyan, pero ayoko mag-search. Ilaw? Ilaw, hindi haligi. Ang haligi, tatay. So, ang ilaw yung nanay. Paano naman naging ilaw? Yeah. Sometimes madilim ang mata ng mga tatay dahilan sa nanay. And yun yung mga nakaanuhan na lang natin, nakagisnan. Pero anyways, maganda ho yung nagsiset tayo ng standard at yun po yung napakahalaga sa buhay na ito bilang isang Kristiyano. We should set a standard. Okay? I'll give you some points mula dyan. Pero ngayon, I'm going to talk to you about investing in the kingdom of God just for today, just for this Sunday. Kasi gusto ko maunawaan niyo po kung anong ginagawa po natin sa ating mga kabataan. Ngayon, magsisimula po bukas ang tinatawag po natin balikatan. And what is balikatan is all about? You see? So, anong ginagawa po natin? Ito ba'y nagpapalipas tayo ng oras? Nagwi-waste tayo ng mga resources natin, ng time natin, or what is this all about? Dapat po maunawaan po natin. Okay? All right. You turn your Bibles now in the book of Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. We'll begin reading from verse number 19 down to verse number 21. Okay? Verse number 21. Matthew chapter 6.
Ito po'y bahagi pa, actually, ng sermon ng Panginoon na sinatawag nating sermon in the Mount, or on the Mount, sermon for His disciples. Okay? So, ito po yung kung saan ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang sermon sa kanyang mga alagad. Alright? Oftentimes, this is popular sa tawag na Sermon in the Mount. Okay? Alright, verse number 19, Matthew chapter 6. If you are with me, say aloud, Amen. If you don't have your Bible, kinakailangan talagang you must own a Bible. Ngayon, kung kayo man po ay mabisita po namin or hindi pa kayo matagal dito sa church, wala pa kayong Bible, then we will give you the passage sa atin pong screen. No po? So just watch it at makikita niyo po, maliwanag po dyan. Okay? All right, verse number 19, Matthew chapter 6 and verse number 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Nakita niyo na po ba mga kapatid? Narinig niyo na po ba yun na pwedeng nakawin yung puso niyo? Yeah. So, nakakita po ba kayo? Is it a Bible teaching or what? See, let's try to discover something here. No? Kasi para meron po tayong pagnanamnamin, pagbubulay-bulayan sa buhay natin. Kalain mo yung puso mo na nakawin. Literally, merong gumagawa ng ganyan, di ba? Nagbibentahan, merong kinikidnap, pinapatay, kinukuha yung puso, binibenta. Literally, merong ganyan. Nakarinig na kayo ng ganyan? Parang hindi kayo Filipino. Alright? Lahat ng business nasa Pilipinas, mga kapatid. Okay? Politics. But anyways, tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga talata na binasa po namin. And please guide us and open the hearts of your people to understand, or to let your words, oh God, your message sink into our hearts, into our minds, oh God. At kayo po ang siyang magbigay ng malawak na pangunawa sa amin. O Diyos, marami po kaming pinagdaanan sa week na ito, na nakaraan, sa mga araw na nakaraan, nag-bother po sa amin, nag-encourage sa amin, nag-bless po sa amin. But there are things, oh God, that could possibly hinder our understanding sa umaga pong ito, sa pag-aaral po namin ng inyong salita. That's why I'm asking you to please take it away and please forgive us also for our sins and cleanse us from all unrighteousness. And bless us as we study these words, oh God. Kailangan po namin maunawaan. Ayaw po namin, Panginoon, bilang teacher, I'm the teacher of this class, oh God. So ayaw ko po na alis po sila rito na wala po silang naunawaan, or there must be something in their minds, oh God, in their hearts that they could meditate, oh God, when they get out from this building. So please, oh God, make me a blessing, an encouragement, and the one that will give them the knowledge, oh God, as you promised to them that you'll give them pastors that will feed them with knowledge and understanding. Nawa ay ako po ang ipinadala niyo po sa kanila sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po yung mga kapatiran po namin na pangkasalukuyan naglalakbay po patungo rito. Hanggang sa mga rating po sila malati at for some reason ay na-late po sila. Pero Panginoon, kayo po ang siya nakakaalam ng reason nila. And always encourage them to come early, O God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, find your place now, mga kapatid, and get ready for the Word of God. Okay, is everybody ready? Kayo mga nakaupo, pay attention na po mga kapatid. At katulad na sinasabi ko, lagi, let's accomplish
our purpose. Amen? Huwag nating sayangin yung pagising natin sa umaga, yung pagluto natin ng pagkain, pagbihis natin, yung pagligo, bagamat yung iba ay takot sa malamig na tubig, you know, and but you did it anyway. So, kaya sana ay maunawaan po natin na ako bilang pastor po ninyo, hindi po ako tumatayo rito para magsayang ng oras o sayangin yung preparation po ninyo. Lagi ko po yan, mga kapatid, tinitreasure at lagi ko po yan binibigyan ng pansin. Okay? Now, there are several things that we need to understand as far as investment is concerned. Okay? Now, marami tayo mga alam na tungkol sa bagay nito kasi ang dami ko na pong naituro dito about investment. Okay? Kaya nga alam po, meron po akong gustong ipahayag sa inyo, yamang tayo po ay nahaharap ngayon sa taunang ginagawa po natin na balikatan. Now, ano po ba itong balikatan na ito? Okay? Ito po ba ay pagpapalipas lamang natin ng oras o sabihin lamang na may activities sa church natin na meron tayong youth program? So, anong kinalaman po nito, mga kapatid? Okay? So, bago yan, ay gagamit muna tayo ng talata. Bibigyan natin ng pansin itong talata na ito. Okay? Now, again, ang usapin po na ito ay patungkol po sa investment na ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita po sa kanyang mga disciples. Then imagine, the Lord Jesus Christ Himself was speaking to His disciples, mga kapatid, personally. You see, imagine how important it is. Okay? Na maririnig mo ito sa bibig mismo ng Panginoong Jesucristo, yamang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, man shall not, in Matthew chapter 4, verse number 4, diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that what? Proceeded. Yeah, nandiyan po yan. Oh. Tinan nyo. That proceeded out of the mouth of God. You see? So this is really out from the mouth of the Lord Jesus Christ. You see? So if you have a good Bible, then your Bible must be in red letter edition. Okay? So, yan po ay napakaganda mga kapatid na ibig sabihin, nagpapahayag, if it is in red, yan ay mismong mula sa bibig ng Panginoon Jesucristo. And just imagine mismo, ang Panginoon Jesucristo nagsasalita nang sabi niya, lay not up for yourselves treasures upon earth. Okay? Now, let's understand the Bible mga kapatid. So there, in these two passages, mapapansin nyo, verse number 19, in verse number 20, no? Again, verse number 19 and verse number 20. Okay? Now, verse number 19, Jesus said, do not. Okay? In other words, sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mong gagawin ito. Sa verse number 20, sinabi ng Panginoon, ito ang gagawin mo. Very simple, di ba? So, in verse number 19, do not. In verse number 20, do. Okay? So let's understand what we should not do. Okay? Very elementary po ang dating nito, mga kapatid. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, reads verse number 19, lay not up for yourselves treasures upon earth. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon na masama yung treasure sa earth. But lay not up. In other words, to lay is to put. To lay is to accumulate. Okay? Yung mag-ipon. So in other words, this is investment. This is investment. Are you getting the point? Follow me carefully, mga kapatid. Unawain natin, sinasabi ko po sa inyo, ang church is an educational institution. Let's learn. Okay? Huwag kalimutan na po natin yung mga ritual na ginagawa natin sa simbahan na parang a-attend lang tayo makikinig na mararamdaman natin na parang nasa atin ang Diyos kasi nasa loob tayo ng simbahan. No, ang pinakamaganda, nasa atin ang salita ng Diyos. Naiintindihan po natin. Okay? Ano sabi ng Biblia? What you should not lay up.
what you should not accumulate, what you should not invest. Okay? Now, you should understand that. Pero inuulit ko po, mga kapatid, hindi masama, hindi sinabi ng Biblia na masama. There are some dangers that some men in the Bible, like the Apostle Paul, was teaching about the danger of being rich, the danger of money, the danger of, love of money, the danger of accumulating treasures. Tinuturo po yan sa Biblia. Pero hindi po sinasabing masama ang maging mayaman or masama ang magkaroon ng treasure sa ibabaw ng lupang ito. Hindi po ganon. Sinasabi lamang yung danger. Okay? And then, sabi ng Biblia rito, lay not. Pag sinabing huwag kang mag-ipon, huwag kang mag-lay, huwag kang mag-invest, huwag kang mag-accumulate, di masama yung treasure. Mali, mali. Yung mag-ipon ka sa ibabang lupang ito. And God gave the reason. You see, the Lord Jesus Christ gave us the reason kung bakit ayaw ng Panginoon na, sinasabi ng Panginoon na, lay not up. Okay? Now, here's the thing, kapatid. Bakit? Kasi merong moth, merong rust, na pwedeng mag-corrupt, sumira nung bagay na yon. Okay? Now, basically, sinasabi niya ito in a practical way, which is very true. Di ba? Very true. Kayang masira, kapatid. Hindi lamang po yan. Hindi lang yung moth, hindi lamang yung rust, kundi ang sabi ng Biblia, ano pa? Politicians, thieves. Okay? Yan ang sinasabi po rito, maliwanag. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, where thieves break through and what? Steal. Okay? Now, so makikita po natin mga kapatid dito, tatlong bagay pwede sumira. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na wag. Wag mag-invest. Okay? So, in other words, treasure here is not a sin. To accumulate treasure is not a sin. Yung maging mayaman ka sa ibabaw ng lupang ito ay hindi po kasalanan. Sa Bible, mga kapatid, merong mga tinutukoy dito at binabanggit ang Biblia ng mga mayayaman. Then, not only that, I've seen and I've met people who are rich. Kapatid, rich. Mayayaman po sila na mga Kristiyano, Baptist. Na-meet ko po sila personal. Anderson. Na-meet ko po yan personal, nakausap ko, nakarating po yan dito sa ating simbahan. Ilang mga milyonaryo sa Amerika ang na-meet ko, mga kapatid. You see, nakausap ko at nagsasabi sa akin, tinuturo sa akin kung paano sila nakaipon, yung first million nila, paano nila nakuha, paano nila pinalago, sinasabi nila sa akin. You see, kaya yung mga nakakausap ko ng mga business people dito sa atin, sinishare ko sa inyo, hindi lamang yan, idea na yan, nanggaling sa akin, nanggaling po yan sa malalaking mga naging milyonaryo na sa Amerika na tinuro sa akin na sinishare ko sa inyo. Sometimes, ini-ignore pa yan ng iba. Di ba? And you're trying to, grabe ang pagod ninyo para mag-accumulate, you know. And, but anyways, let's go back to the Bible. Here's what the Bible says here. Sabi niya, lay not up. Okay, wag. Bakit? Binigay niya yung rason. Okay? Then in verse number 20, sinabi niya that this is what you are going to do. Ano yung gagawin mo? Lay up for yourselves treasures in heaven. Okay? Dito, sa iyo personal. You understand that it's very personal. Sabi doon sa verse number 19, lay not up for yourselves. Sa verse number 20, lay up for yourselves. So, it's so personal. Okay? Now, so makikita nyo, yung treasure per se is not a sin. Okay? Now, ako po, makikita ko, meron sa atin dito, na ayaw lang panata, may mga millions sila. You see, maririnig mo lang silang nag-i-amen. Wala yata akong tubig dito, bigla akong inubo eh. Yeah,
Hindi, you understand? Hindi mo sila mahalata. Maririnig mo lang silang nag-amen. But, pero pag wala yung milyon. Alright. Okay lang kayo mga kapatid. Kala ko nakakatawa yun eh. Tawa na ako dito na tawa. Hindi pa ko natawa. Well, I understand. Hindi nyo nakukuha yun. No? Kami-kami lang nakakaintindihan yun. But, here's the thing kapatid, okay? Una, verse number 19, the negative. Verse number 20, the positive. Verse number 19, wag. Verse number 20, this is what you are supposed to do. Do. Okay? Alright, so nakita nyo? Maliwanag mga kapatid? Come on, talk to me if you can. All right. Now, so makikita nyo ngayon dito, sa verse number 20, ito ang sabi ng Biblia sa verse number 20, lay up for yourselves treasures in heaven where neither what? Yung sinabi niya sa verse number 19, pinasubalian niya rito sa verse number 20. Ibig sabihin, merong hindi masisira. Merong treasure, pwede ka mag-treasure, o pwede ka mag-ipon ng treasure, na hindi masisira o hindi maapektuhan ng moth, hindi maapektuhan ng rust, hindi makukuha ng mga thieves, ng mga magnanakaw. Did you get that? Okay, now, sa verse number 19, if the Lord says, don't do it, it is because you will not like it. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon, huwag mong gagawin yan kasi hindi mo rin magugustuhan eh. Ayaw mo rin ng ganyan. Eh sino bang magkakagusto mo kapatid na mag-iipon ka ng ganito tapos mawawala rin naman sa iyo? Some of you are in trouble. You know? Yeah, because you lost what you have invested. Because you invested in the wrong way. You see? So, makikita niyo kapatid, mali. Kaya yung iba sa inyo, sayang lang. Alam niyo naman mga kapatid, marami tayong naging biktima rito eh. Diba? Kasi nag-invest tayo sa hindi tama. Nag-invest tayo sa talagang possibly will be corrupted. You see, it's very possible. Ngayon, ano tinuturo sa atin ng Panginoon? Grabe nga eh, napaka-elementary nito eh. Huwag kang mag-i-invest. Ngayon, itinuro niya sa atin kung saan tayo mag-i-invest. So, ano lamang ang nandito mga kapatid? Tingnan nyo. Ano lamang ang nandito? If you can connect what you have on this earth to what God has promised to you in heaven, that would be great. If you can connect that. You see, kung maiko-connect po natin, kung yung treasure natin dito, maiko-convert natin para makarating doon sa heaven, mga kapatid, ay napakaganda. Wala nang makakanakaw nun. Wala nang makaka-apekto nun. Kasi what is in heaven cannot be affected by what is in the earth. What is in the earth has no capability to affect what is in heaven. Hindi kayang sirain, mga kapatid, ng anumang nasa ibabaw ng lupang ito, ang anumang nasa langit. Nakukuha niyo, kapatid? So kung maiko-connect natin, kung anong meron tayo rito, maiko-connect natin, kapatid, ay napakaganda. Di ba? Napakaganda. Now, think about this. Here's the thing, kapatid. All right? Look in verse number 21. In verse number 21, for where your treasure is, there will your heart be also. That's why, there's a reason why the Lord Jesus Christ Himself spoke to His disciples, and ang sabi sa mga disciples, lay not up, but lay up. Lay not up your treasures for yourselves in this earth, but lay up for yourselves treasures in heaven. Now, here's the danger. The Lord Jesus Christ, it is because, He said, it is because where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Okay, now listen to me now. Here's the thing, here's the danger. Okay? Now, tingnan niyo mabuti mga kapatid. Maliwanag.
it's only a matter of believing what the Lord Jesus Christ said. You've got to believe it. You've got to believe what He said. He said, for where your treasure is, there will your heart be also. Do you believe that? Naniniwala kayo mga kapatid, na kung nasaan ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Listen, if you lay up your treasures here on earth, there are what? Things that can corrupt and steal. People that can steal. Thieves. Okay? Now, sa madaling sabi kapatid, kung nandoon ang puso mo sa kayamanan mo, kayang sirain ang puso mo. Hindi na nakuha kapatid. Okay. Ito yung yaman ninyo, kayamanan ninyo. Kayamanan ninyo, hindi sinasabi dito million. Hindi sinasabi kung ano. Kung ano yung pinapahalagan mong grabe. Alright? Binibigay mo yung time mo dyan, binibigay mo yung effort mo dyan, binibigay mo yung talent mo dyan, everything. Okay? That is your treasure. Okay? Now, sabi ng Biblia, nandyan yung yaman mo. Nandyan yung puso mo. Nandyan yung puso mo. Okay? Ito yung treasure mo, nandyan yung puso mo. Kung nandito sa lupang ito, the moth and the rust can corrupt, and the thieves can steal. Alright, just imagine kapatid, kung ang puso mo nandito, kasama ng kayamanan mo o pinagyayaman mo, then kayang sirain yung puso mo. Is that clear? If this is your treasure and your heart is here, then while you are in earth, then your heart, if your treasures can be corrupted, then your heart also can be corrupted. No wonder why. Many times, nakakalungkot mo sabihin, marami ng kinurap mga kapatid. Marami ng mga puso ang nakorrupt. You see? You understand that there are times in our life, mga kapatid, na tayo po ay nagdududa. We're losing our trust with other people because of what we have, what we possess. You see, nagdududa tayo sa mga tao. Para bang, ayaw natin dikitan ng tao. Kaya minsan tingin natin sa tao hindi maganda dahilan sa kung nasaan ang yaman natin. Bakit? Nakukurap yung puso natin. You see, now listen, if moth and rust can corrupt your money, and your heart is in your money, then your heart can be corrupted also by moth and rust. See that? Maliwanag po ba? Kayo nasa likod, naiintindihan niyo po ba? Yeah. So this is clear mga kapatid. And not only that, pwedeng nakawin. Di ba? Ang sabi ng Biblia, the thieves can steal your treasure in this earth. The thieves can steal. Pwedeng nakawin. Eh kung ang puso mo nandoon sa kayamanan mo, eh di kasamang mananakaw yan mga kapatid. Kaya nga maraming beses kapatid na ang ating puso ay wala sa gawain ng Panginoon kasi kasama ng pera, kasama ng yaman o anumang pinagyayaman po natin. Hindi lamang po pera. You see? So naunawaan niyo po ba mga kapatid? Kaya parang nalulungkot kayo sa pinag-uusapan natin. Pero kapatid, this is the Bible. Sinasabi ko lamang po eh. Maliwanag ba? Sabi ng Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Tanong ko sa inyo ngayon, naniniwala kayo dyan? Kung naniniwala kayo dyan, yung puso natin pwedeng nandoon sa pera natin, nasa bahay natin, nasa sakyan natin, anumang pinagyayaman natin. Ngayon, pagka nawala yun, kapatid, kapagka nawala yun, mawawala rin yung puso natin. I'm not talking about the physical heart. I'm not talking about the heart that is in this body. I'm talking about your desire, your love. You see? So maliwanag yan. Now, listen, there is what we call the principles of sowing and reaping. Di ba? Now, kung alam niyo po ito,
apat na bagay na ito na gusto ko ituro sa inyo. You see, the first thing is, here's what the Bible says. Here's what the Bible is telling us. What you sow, you will reap. Okay? In other words, you will reap what you sow. Okay? What you sow, you will reap. Okay? Ano man ang iyong tinanim, ay iyong aanihin. Okay? But here's another one. Where you sow, you will reap. You will reap where you sow. Ibig sabihin, kung saan ka nagtanim, doon ka rin aani. Yung una, ano man ang iyong tinanim, aanihin mo. Pangalawa, kung saan ka nagtanim, doon ka rin aani. Diba? These are principles, mga kapatid. Pangatlo, when you sow, you will reap. Did you get that? When you sow, you will reap. In other words, aani ka kung may tinanim ka. Bagamat maraming gustong umani kahit hindi nagtatanim. Maraming ganon, mga kapatid. Di ba? Pero these are the principles, kapatid, na dapat nating matutunan. Okay? Now, again, you will reap what you sow. You will reap where you sow. You will reap when you sow. And last of all, you will reap more than what you sow. Did you get that? Sana maunawaan natin itong mga prinsipyo na ito. Now, in this case, mga kapatid, in this kind of investment, what is the Lord Jesus Christ teaching us here? The where. Where? What's that? If you sow in the kingdom of God, you will reap in the kingdom of God. Did you get that? So, ang tinuturo ko ngayon, mga kapatid, is the conversion of the investment. Okay? Conversion ng investment, mga kapatid. Kino-convert natin yung investment natin dito into eternity. You will reap eternal if you sow in a spiritual. A spiritual investment reap eternal profit. Hindi ito pansamantala, mga kapatid. Minsan, tuwan-tuwa tayo na yung business natin sa ibabaw ng lupang ito, nag-gain tayo, marami tayong kinikita, oh wow, ito na naipon ko, maganda na. Pero hanggang kailan yan? Kapatid, dalawa yan na uncertain. Hindi mo alam kung kailan babagsak yung business mo. Because we are not in control of our economy. So sad, kapatid, na locally, ang may control ng ating economy ay yung mga mayayaman sa Pilipinas. Locally. But globally, ang may control ng ating economy ay taga-ibang bansa. Sometimes, it is very true. Our economy is controlled by America, China. These are big nations, kapatid. This is the honest truth. Brother Mort is here. You know that. You should know that. Yeah. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Na kapag nandito, kaya nga sila ang naghahawak kung sino magiging presidente. But anyways, huwag na tayo pumunta doon, mga kapatid. Dito lang tayo sa local at biblical. Okay? Alright. Now, here's the thing, kapatid. Okay? Now, so ang tinuturo ko sa inyo is paano natin may convert yung masisira, yung yaman natin dito masisira, may convert natin, aani tayo ng eternal. Sabi ko sa inyo, if you sow in the spiritual, you will reap eternal. Remember the principle. You will reap where you sow. And you will reap when you sow. Okay? All right? And then, the best of all is you will reap more than what you sow. Di ba? So, paano ngayon? Paano ngayon itong conversion natin ngayon? So, kung ano mang, pag nag-reap tayo, sabi ko nga sa inyo, you will reap where you sow. If you sow
in the kingdom of God, then you will receive a kingdom rewards. Oh! Amen! So yun lang titignan natin mga kapatid. Because that's a principle. It's a given principle. Hindi mo na mababali yan. Yan ay facts, yan ay totoo. You see? Now listen, kung dito ka nagtanim, kapatid, kung dito ka nagtanim, huwag kang umasa na doon ka aani. Okay? Now, you understand? Pag nagtanim ka sa lupain mo, ang aanihin mo, yung tinanim mo sa lupain mo. Okay? Pero sigurado, pag may itinanim ka, may aanihin ka. At kung anong tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Woo! Hello? Alright. So, I hope nakakaintindihan tayo dyan mga kapatid. Ngayon, paano natin kinu-convert yan? Now, sa kingdom ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, dito, pag nagtanim tayo rito sa kingdom, sa gawain ng Panginoon, once you invest in the work of God, in the ministry of God, in the kingdom of God, don't expect, brethren, that you will abound in material things here. Because, listen now, it might, and we do not know, but there's no promise like that. The only promise in the Bible is that once you live godly in this present world, ye shall suffer persecution. That's a promise. Okay? Pero hindi sinabi rito, if you live godly, ay talagang yayaman ka, dadami ang pera mo, dadami ang sakyan mo, lalaki ang bahay mo. Walang ganoon, mga kapatid. Sapat si Apostol Pablo ay namatay. Na hindi ganun naranasan niya. Maging si Moses, iniwanan niya ang kayamanan ng Egypt at sumama siya sa mga persecuted. See that? So, you understand that? So, but listen now. Here's the thing, kapatid. Which is, some of you here can testify. And there's a lot of people that are doing this can testify. You know, kapag ka nag-invest ka sa gawain ng Panginoon, tandaan niyo po ito. Pag nag-invest ka sa gawain ng Panginoon, ito ho ang mangyayari. Okay? Maaring hindi ka aani ng malaki rito. Pag nag-invest ka ng pera, huwag mong asahan na susuklian ka ng Panginoon ng pera. But listen now, the principle is given and it's the same. And it's true. When you sow, you will reap. Okay? Where you sow, you will reap. Okay? Totoo po yung prinsipyo na yun. So, paanong paraan tayo, kapatid, aani? Maaaring pag nagbigay ka ng pera, hindi ka susuklian ng Panginoon ng pera. Huwag mong asahan na pag nagbigay ka ng 10%, mga kapatid, bibigyan ka ng Panginoon ng 20%. No. Hindi po ganun ang Biblika. Here's what the Bible says. Give and it shall be given. Okay? Now, but it might be in other forms. And many forms. Katulad sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, listen, maaaring pagtapat po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, nag-i-invest po tayo sa gawain ng Panginoon, listen, God knows who we are. God knows who we are. God knows our hearts, mga kapatid. Okay, anong gagawin ng Panginoon? Pag nagbigay ka ng pera, maaaring mag-invest ka ng pera, pero ang suklian sa iyo ng Panginoon ay kalusugan. At pagka sinuklian ka ng Panginoon, pag nag-ani ka, mga kapatid, ng kalusugan ay higit sa lahat. Mas mahalaga po yan. Kasi nakakita na po ako ng mga tao, maraming pera, pero hindi malusog. Nanalangin silang maging malusog kahit may pera sila. At yung pera nila ay walang nagagawa para sa kalusugan nila. Oh, abay napakahirap kaya kahit na isang araw ka lang sa ospital. Nakahiga ka sa kama, sa hospital bed, na meron kang dextrose na nakakabit, tinitignan mo, maya-maya papasok, yung matutulog ka na lamang, inaantok na antok ka na, papasok, maya-maya may kakatok, sabihin ng nurse, Sir, tignan lang natin ha, gising ka na naman. You see, nagpapagaling ka doon pero nabubuisit ka sa nurse. You understand what I'm saying? See, hindi kaya maganda yung mayat-maya, iinom ka ng antibiotic. O hindi ka naman bayot. Pero iinom ka ng antibiotic. Napakahirap kaya noon, mga kapatid. You see, ang hirap. Mahirap magpagaling.
Pero mga kapatid, sino nakakaalam ng ating kalusugan at sino ang giver of life? God is the giver of life. Which one is important? Life or your money? Life or your resources? You see, sabi ng Panginoon, mas mahalaga pa ba yung damit kaysa buhay? Mas mahalaga pa kaya yung pagkain kaysa buhay? Ano yung mahalaga? Buhay pa rin. Now, maunawaan po natin kung sino ang giver ng buhay natin. So, yung conversion. Now, listen now. For example, pasok tayo sa balikatan. Anong ginagawa po natin sa balikatan? Hindi po tayo, kapatid, nagwi-waste ng pera. We're not wasting money here. We're building lives. We're paving the way of our young people. Because most of them, they don't even know where to go and how to do it. Okay? Alam naman po natin ngayon, ang mga young people, mga kapatid, kulang sila sa awareness. Okay? Hindi nila alam kung napakasimple lamang ano yung dapat mong gawin ngayon ayon sa edad mo. Alam niyo ba ngayon mga kapatid, napakaraming mga young people na gumagawa ngayon ng mga bagay, kapatid, na hindi pa para sa kanila. Para ito yung panahon na mag-aaral pa lamang sila, pero iba ang kanilang pinag-aaralan. You see? So, so kaya kinakailangan, somebody must pave their way. Pave their way and paid their way. See? Kaya nga ano pong ginagawa po natin? You see, hindi po, young people, makinig kayo ng mabuti. Hindi tayo naglalaro rito. Huwag kayong ma-excite sa mga mangyayari doon sa balikatan. Tandaan nyo ito, na after ng balikatan, we're building, we are molding you para magkaroon kayo ng skill. Okay? Now, kaya nga ho, ang goal natin dito is survival. Okay? Commit to survive. Because we're gonna teach you survival skills. Because survival skills kill. It kills your appetite to the world. If you have this survival skill, how to overcome the temptations and the come-ons of this wicked world. You've got to have skill to do that. Anong gagawin mo? Both physical and spiritual skill. Dapat matutunan natin yan. Yan ang ginagawa po natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maraming mga young people dito, wala na silang outdoor activities, puro indoor na lamang. At alin po sumisira ng kanilang buhay? Indoor activities. Indoor activities, those are the things that are killing the good appetites of our young people today. Andun sila sa loob, anong naiisip? Walang importanteng ginagawa. Ipapakita po natin sa kanila kung ano ang una at mahalaga na dapat mong unahin sa buhay mo, ayon sa panahon mo. You see, now, you try to study what Solomon said. There's a time for everything. You see, may tamang panahon sa bawat bagay. Kung hindi pa yun, kung yung bagay mo ngayon ay hindi pa yun nararapat sa iyo, may tamang panahon dyan. You see? So yun po yun. Ngayon, anong ginagawa po natin? Dito ngayon, nag-i-spend tayo ngayon dito ng pera. Okay? Pero saan ngayon yung dividend? Ano ang dividend? Pag nag-invest ka ngayon sa young people, buhay na nabago. Na bagong direksyon na buhay. Hindi po ba napakaganda? Now, hindi man natin nakita mga kapatid, yung kung nagbigay tayo ng 1,000 pesos kapatid, pero yung pagbabago ng bata at nagkaroon direksyon ng buhay niya. I'm telling you, hindi mo kayang bayaran yan. I know, some young people here can testify. Kayong mga married dito, nagaling kayo, nakaranas kayo ng balikatan, marami yung nagpapasalamat sa akin na ganyan. Salamat sa balikatan. You see, yung iba, pumasok sila sa trabaho nila, naging easy-easy ang trabaho nila. Bakit?
nag-form tayo ng habit nila. Nag-form tayo ng kanilang mga gawain na sa buhay, ng routine nila sa buhay. You see? Now, alam nyo, sabi ko nga, pagka-skilled ka, may courage ka to do something. If you are a skilled person, you have the courage to do something. And you can finish it because you are skilled. It kills your fear. You see? Skills kill. It kills your fear. Fear what? Fear not doing something. Fear not to go on. You see? Ngayon, you have the courage because you have the skill. You understand? Yan po ang pino-form natin, mga kapatid, pag during the balikatan. Kaya makikita nyo po, yung investment, yung pera natin, na ini-invest natin po dyan, nagiging karakter ng bata. At yung karakter ng bata, kapatid, just imagine kung ilang mga tao ang matutulungan at paano sila magiging blessing sa ating bayan kung maayos ang kanilang buhay. Now, kung ang bayan, kapatid, ay binubuo ng pamilya, ay kung mayroon tayong maayos na pamilya na nagsimula yan sa isang tao na na-form natin, na na-build, na bunga ng ating programa sa simbahan, kapatid, ay di napakaganda. You see, kita nyo kung paano natin kinonvert yung pera natin sa spiritual na bagay. Kaya sabi ko sa inyo, hindi masama yung yaman. Hindi sila pinagbabawal ng Panginoon na mag-ipon ng treasure, mga kapatid, na masisira lamang. Now, paano hindi masira yung treasure? Paano hindi masira ng moth at ng rust at manakaw, kapatid? Okay, i-convert natin. Tingnan natin kung meron tayong magandang lalagyan. At yung magandang lalagyan po natin, mga kapatid, yun ang pinakang magandang way of conversion. Okay? Naalala ko, nakikita ko lamang natutunan ko, mga kapatid. Yung peso natin, imagine, if you have $100, pag ang value niyan sa peso sa ngayon ay nasa almost 56, 55 something, 55.80, something like that. I think nag-close ang palitan ng dolyar ngayon sa 55.80 this week or last week, Sunday na pala ngayon. Okay? So, para maging maliit at kumunti yung pera mo, i-convert mo sa dollar. So, yung 5,580 na peso mo, magiging 100, isa lang. Di ba? Compared sa 1,000 at meron pang isang 506, tapos may 4 na tig-20, so ilan na yun? 10. 10 papel or 10 piraso compared sa isa. So isa lamang itatago mo. Alin ang gusto mong itago? Isa lang. Pag may hawak ka na $100, US, may itinatago kang 5,580. Are you with me? Okay. So, alin ang magandang itago? Yung isa lang. So, may i-convert mo, mga kapatid. Tinuturuan ko lamang po kayo ng conversion. So, ganun din pagdating sa spiritual na bagay. You see, pwede natin i-convert yan, mga kapatid, na isang araw, makikip natin ng mabuti at maayos natin ng mabuti yung ating yaman. Yaman sa langit, hindi dito sa lupa. Nandoon, wala na talagang makikialam kasi hindi na kayang abutin yon. Hindi na kayang i-touch, hindi na kayang apektuhan ng anumang nasa ibabaw ng lupang ito. You see? So, you have to learn to invest. Huwag tayong umasa na pagka nagbigay tayo rito ay kinakailangan. Alam nyo, kapatid, maraming mga ganyan na kaisipan. Kaya nga minsan, sinasabi ko sa inyo, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa tinatawag na prosperity gospel. Na ginagawa nilang sugal, ginagawa nilang negosyo, yung spiritual na bagay. They're making merchandise of God's people. You see, they're using the church to earn money.
Hindi po dapat ganoon. Mag-ingat po tayo na pagka pumunta kayo rito, kukumbinsihin kayo, magbigay kayo ng ganito. Sapat pag nagbigay kayo ng iyong tithes, pagyayamanin kayo ng Panginoon. Abay, you can testify, ang dami na rito nagbibigay, mga kapatid, ng tithes, hindi pa rin dumadami ang pera. You see? Now, listen, kapatid, huwag niyong aasahan na kaya kayo nagbibigay at huwag niyong gagawin na kaya kayo magbibigay sapagkat gusto niyong yumaman. Ang pinakamahalagang dapat nating kilalanin at alamin, mga kapatid, is sino ang aking binibigyan? Sino ang aking pinaglilingkuran? At ano ang ginagawa ko para sa Panginoon? You see? Now imagine, kung titignan mo lamang itong mga kabataan na nababago ng Panginoon kahit yung iba ay natutulog, kung paano sila binabago ng Panginoon, kung paano natutuwa sila. Alam mo, yung makakita lang ko ng mga kabataan na maganda, ang kasuotan pagpupunta sa simbahan, sabi ko, there must be something in the mind of these young people. You see, how they dress themselves, you know, how they prepare themselves, you know, you can see some excitement in their life. You see, every time they come to church, don't belittle it. Huwag natin tanggalin yung excitement ng mga kabataan. Na pagka pumunta sila rito sa simbahan, kapatid, ay excited sila, huwag natin tanggalin. Ako kaya sinasabi ko, tinuturuan ko sila every Saturday, nagsasalita ako sa mga ushers, na dyan maraming kabataan dyan. Nagsasalita ako sa mga security natin, maraming kabataan dyan. You know, ini-encourage ko sa kanila na you're not an ordinary person. If you're serving the Lord, yeah, if you're excited for the Lord, man, I'm telling you, you're no ordinary person. Just few people are excited for the ministry and for the Lord, for the things of God. Hindi lahat ng tao excited. See? Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong mga kabataan na ganoon. Anong meron? Because we are investing in the kingdom of God. Now, this is the kingdom of God. This is the kingdom of the Lord Jesus Christ. You see? Now, if this is the kingdom of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ano dapat po natin gawin? See, you understand that? Invest. Tandaan nyo, sinabi ng Biblia. Sinabi ko kanina, the principle of sowing and reaping. You will reap what you sow. You will reap where you sow. And the given principle is, you will reap when you sow. And the best of all is, you will reap more than what you sow. See? So, kaya, wag ho natin kalimutan yan, mga kapatid. Napakahalaga ang mga bagay nito na dapat bigyan po natin ng pansin. You see, kaya nga po, ngayon, meron tayong mga, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, meron tayong mga young people na talagang, sabi ko nga sa inyo this time, we are strictly implementing for those who are willing to join the Balikatan, you've got to have a military backpack. Bakit? Kasama po yan sa ituturo natin. Kasama yan sa requirement. Kasama yan sa gusto nating imolde. You know, yung ibang mga tao nagsasabing kung ano-ano na tinuturo na lang ni Pastor Hill sa mga kabataan. O kung hindi nyo naiintindihan, huwag kayong makialam. I'm in charge. Ako nakakaalam kung anong gusto kong mangyari dito sa batang ito. Okay? Kung wala kang alam kung saan ito pupunta, kung anong gusto kong mangyari sa kabataan na ito, kung paano ko siya tutulungan, huwag na lang kayo makialam. Okay? Kasi pag pinakailaman mo yan, baka gusto mo maging bayot ito. Yeah. Sunod-sunod ito, mga kapatid. Akalain niyo, mga kapatid, hindi ito madali eh. Kasi magsisimula tayo bukas, Monday, hanggang Friday night. And then Friday night, uwi na sila. Uuwi na rin ako ng ganon. Kinalingguhan na naman ang gabi, babalik na naman ako doon. Bakit? Kapalit na naman uli. Next week ay mga babae naman. Kaya sunod na naman. So 2 weeks siya, pinaghiwalay ko po yung babae at saka lalaki kasi mayroon akong gustong ituro sa mga lalaki exclusively. This time it's not gonna be the same. Sabi ko nga sa kanila, no more square meal. Wala na. Bakit? Why there's no square meal? Because there's no table.
No more table. Okay? And above all, no more food. Yeah, so iba na ngayon, mga kapatid. Ibang gusto kong ipadala sa ipaabot sa mga kabataan natin ngayon. Survival talaga, okay? Alright. Pwede pang magbago ang isip nyo. Kaya salamat naman sa mga magulang, nagtitiwala kayo sa akin. Pinapangako ko sa inyo, makakabalik ang inyong mga anak, dead or alive. Pero hindi sila babalik sa inyong insane. Okay? All right. So I hope you learned something from this lesson this morning in our Sunday school. Amen? All right. So you've got to invest in a good way, in a nice way. So conversion is very important in investment. You see, that it's very important. Yung word na yan, conversion, kapatid, sa investment, napakahalaga. Kaya kayo mga business people, tandaan niyo po yan. What you invest will be converted in some other ways, no, some other thing, no. Mako-convert po yan. Sigurado ko yung ininvest ninyo based on the principles that I've given you, you'll sow what you reap. You will sow, you will reap, you will reap what you sow, you will reap where you sow, you will reap when you sow, and you will reap what you sow. Okay? So, kaya, or more than you saw. Okay? So, that's it. So, kaya, huwag nyo kakalimutan yan. Based on that, kinakailangan maunawaan natin yung conversion. So, pag na-convert yun, mas grabe. Kaya totoo talaga na I will reap more than I saw. Bakit? Sapagkat na-convert yung aking investment. Amen? Malalim ba yung pinag-aralan natin? Tingin ko hindi naman malalim, mababaw eh. Napakababaw, kapatid. So, pag hindi po natin inunawa ito, sapagkat inuunahan tayo ng ating negativism, hindi ko kayang gawin yan. Mas nauuna tayong umayaw kaysa pag-aralan kung paano magkatotoo. Okay? Alright. Tumayo po tayong lahat. At tayo po ay magpasalamat sa atin pong natutunan sa umagang ito. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa amin pong narinig, sa mga aralin na aming napakinggan. Pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag. Tulungan niyo po kami na unawaan po namin lahat ng mga bagay nito. Please, O God, continue to speak to your people, please. I beg you in Jesus' name, Amen. All right, remain standing, please.